Sa kalagitnaan ng gabi, tumatakbo sa lungsod ang isang sugatang lalaki na nagngangalang Mek habang sinusubukang tumakas mula sa pulisya. Bumagsak siya sa isang eskinita at tumatawa habang iniisip na katapusan na niya. Biglang lumutang ang kanyang tumulong dugo at sinabi sa kanya ng isang misteryosong nakatalukbong na figura na pananatilihin niya siyang buhay kung ibibigay ni Mek ang kanyang katapatan. Walang pagpipilian si Mek kundi pumayag, kaya ginamit ng estranghero ang kanyang kapangyarihan para buhatin siya at selyuhan ang kasunduan na naging sanhi ng pagkinang ng katawan ni Mek at pagsigaw sa sakit. Nang tuluyang makarating ang mga pulis sa eskinita, nakakita sila ng agos ng dugo sa dingding. Di nagtagal, naganap ang kaguluhan sa mga kalye kung saan may mga taong namamatay sa lahat ng dako sa kamay ng mga halimaw habang ang nakatalukbong na estranghero ay mahinahong nanunood at si Jake ay sumisigaw. Habang sinusunog ng malalaking apoy ang lahat, ipinahayag na ito ay isang pangitahin ng monghe na nagngangalang Chan. Agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit at sinabi sa kanyang amo na ang kanyang ama na kilala bilang Necromancer Wichan ay bumalik sa mundo, kaya kailangan niyang umalis para pigilan siya. Samantala, dumating si Jake at ang kanyang pamilya sa Bangkok. Magbabakasyon sila pero hindi tumitigil si Jake sa pagsagot ng mga tawag mula sa trabaho. Pinagalitan siya ng kanyang asawang si Prang at pinaalalahanan siyang unahin ang kanyang pamilya. Kaya nangako si Jake na babawi siya habang inaalala ang kanyang mga araw bilang isang pulis sa kalye. Nang lumingon sila, napagtanto nilang wala na ang kanilang anak. Ang mag-asawa ay desperadong nagsimulang maghanap sa bawat sulok ng lungsod at pagkaraan ng ilang sandali ay nahanap nila si Lo na nakikipag-usap kay Chan sa tulay. Pinagalitan nila si Lo sa pag-alis mag-isa at pinasalamatan si Chan sa pag-aalaga sa kanya, ngunit nagulat sila kay Chan dahil alam na alam nito ang pangalan at mukha ni Jake. Sinabi ni Chan na ang kanilang pagkikita ay nakatadhana at si Jake ang ipinanganak sa kamatayan sa ilalim ng Blood Moon at tinawag siyang ang tagapagbantay ng pintuan. Binalaan niya si Jake na haharap siya sa malaking hamon at mawawala ang lahat, ngunit sa tingin ni Jake ay baliw lang si Chan at umalis kasama ang kanyang pamilya. Maya-maya sa mall, nabahira ni Lo ng ice cream ang kanyang t-shirt kaya dinala siya ni Prang sa banyo para maglinis. Sa sandaling iyon ay pumasok si Mek sa mall at nakasalubong ang isang lalaki para lamang iabot dito ang kanyang lollipop bago kumuha ng baril para patayin siya. Nataranta ang mga tao at nagtangkang tumakas habang si Mek ay patuloy na bumabaril kung saan-saan na pumatay sa parehong mga mamimili at empleyado. Nagmamadaling lumabas ang maraming tao ngunit nakipagsiksikan si Jake upang maabot ang kanyang pamilya at sinabihan silang magtago sa banyo habang sinusubukan niyang tumulong. Habang dumarating si Officer Eret at nagsimulang maglakad sa mall, maingat na lumibot si Jake habang sinasabi sa mga tao na manatiling nakatago. Nang magambala si Mek sa manikang may dugo, lumabas si Jake na may dalang baril at inutusan si Mek na ihulog ang kanyang sandata. Mukhang walang pakialam si Mek habang ginagamit niya ang manika para kausapin si Jake sa parang bata na boses. Iniinsulto siya sa pagiging Amerikano at binanggit si Lo at ang ice cream. Nagbanta si Jake na papatayin si Mek kapag hindi siya sumuko at nagpaputok si Mek, kaya napilitang magtago muli si Jake. Nagtatago sa malapit ang isang babaeng umiiyak habang sinusubukang gamitin ang kanyang telepono ngunit binaril siya ni Mek. Sa labas, isang buong pangkat ng mga pulis at bumbero ang nakapalibot sa mall. Tinawag ni Jake na baliw si Mek para kausapin muli ang manika at sa sandaling nagambala siya, lumabas si Jake para bumaril. Napaluhod si Mek habang si Eret ay lumitaw sa likuran niya, ngunit hindi pa rin siya nababahala. Nagpasalamat siya kay Jake sa pagpatay sa kanya at sinabing kumpleto na ang ritual at tinawag siyang tagabantay. Biglang nagapoy ang katawan ni Mek at sumabog na naging sanhi ng pagyanig sa buong gusali. Ang usok sa itaas ng mall ay bumuo ng umuungal na bungo at ang apoy ay sumabog sa bawat direksyon ng lungsod. Isinama ni Prang si Lo palabas ng banyo at nagmamadali silang lumabas at nakita nila ang isang bus na bumagsak at ang mga tao sa buong lugar ay inaatake ang bawat isa. Maging ang bumbero ay sinasaksak ang isang tao. Walang pagpipilian ng dalawa kundi tumakbo pabalik sa mall. Habang maingat silang lumilibot, nakita nila ang isang lalaki na patuloy na binabasag ang ulo ng isang lalaki sa counter at isang katawan sa front desk. Lumitaw ang isang baliw na lalaki sa isang sulok at sinubukan silang salakayin, kaya sinipa siya ni Prang ng manikin at hinampas siya sa ulo gamit ang plastik na braso. Pagkatapos ay sumakay sina Prang at Lo sa escalator para lamang makita ang mas maraming baliw na lalaki na sumusunod sa kanila. Inilagay ni Prang si Lo sa panlabas na gilid ng escalator at pinadaos-dos siya pababa habang naglalakad siya sa hagdan, gamit ang braso ng manikin para labanan ang mga paparating na lalaki. Nakarating si Lo sa sumunod na palapag at sinunggaban siya ng isang lalaki, kaya nagmamadali ang desperadong Prang na pabagsakin ng isang kaaway at sinaktan ng isa pang umaatake upang iligtas ang kanyang anak. Tumakbo sila palayo at nakahanap ng pinto sa likod kasabay ng paghinto ng isang bus. Lumabas ang driver at inatake ng ibang tao na nagdulot ng away. Sinubukan ni Prang na makatakas kasama si Lo ngunit nakatagpo siya ng karahasan, armas, apoy, at banggaan ng sasakyan sa bawat sulok.
Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, nagawa nilang magtago sa loob ng isang grocery store. Hindi gumagana ang cellphone ni Frank kaya maingat siyang umikot at hindi pinansin ang katawan sa counter para gamitin ang telepono ng tindahan, ngunit hindi rin ito gumagana. Sa sandaling iyon ay pumasok sa tindahan ng isang masamang lalaki at naghagis ng ilang produkto bago suriin ang katawan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap sa lugar kaya kinailangang lumipat si Lo upang manatiling nakatago. Sa kasamaang palad, napasinghap siya nang may tumama sa bintana sa labas at nahanap siya ng estranghero. Nang aatake na sana siya, hinampas siya ni Frank mula sa likuran para mapatumba siya. Samantala, nagising sina Jake at Eric na hindi naiintindihan kung paano sila nakaligtas dahil malapit sila sa pagsabog. Napansin din nilang walang mga katawan sa paligid. May nakita si Jake na nakatayo sa malapit ngunit nawala ito nang kumurap siya. Nakahanap si Eric ng ilang mga bahid ng dugo at napansin niyang matagal na ito. Nang makarinig sila ng ilang ingay, nag-imbestiga sila at nakita nila ang isang babae na may hawak na kutsilyo. Lumingon siya upang ipakita ang isang nakakatakot na mukha at tumalon kay Eric upang saksakin siya hanggang sa mamatay. Nagpaputok si Jake ngunit walang nagawa ang mga bala at sunod siyang inatake ng babae, kaya nagkaroon ng away. Matapos ang ilang pakikipagpunyagi, nagawa siyang patumbahin ni Jake sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Pagkatapos, tumakbo si Jake at nagtago, ngunit mabilis na nakabawi ang babae at hinanap siya. Biglang lumaki ang kanyang mga paa at tumalon para gumapang sa kisame. Patuloy na pumupuslit at nagtatago si Jake, ngunit sa huli, nahanap siya ng babae at kinaladkad siya palabas. Sinubukan niyang barilin siya ngunit dinisarmahan siya ng nilalang at sinubukan siyang saksakin. Si Jake na desperado ay nagsumikap upang lumaban at itinulak siya para tumakbo muli. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo ngunit hindi niya mahanap ang kanyang pamilya. Habang naghahanap siya sa iba pang bahagi ng mall, napansin ni Jake na bulok na ang lahat ng pagkain. Hindi nagtagal ay inatake ulit siya ng babae kaya hinampas niya ito ng upuan at sinubukang tumakas. Agad nitong hinarangan ng kanyang daan sa isa pang pag-atake kaya kinuha ni Jake ang ilang mga cable na nakasabit sa malapit at ibinalat ito sa kanya upang itali siya sa ilang mga dekorasyon. Sinaktan niya ito ng ilang beses ngunit walang epekto kaya nagpasya siyang iwan na lang siya doon. Bumalik kay Frank at Lo, umalis sila sa tindahan at pumunta sa istasyon ng bus kung saan patuloy na inaatake ng mga tao ang bawat isa. Sinubukan ng dalawa na pumuslit sa paligid ngunit hinarangan ng isang lalaki ang kanilang dinadaanan kaya gumapang sila sa ilalim ng bus para iwasan siya. Napansin ni Lo ang isang sasakyan na may mga normal na tao na kumakaway sa kanila kaya naghintay sila ng pagkakataon at nagmamadaling pumasok. Sinabihan sila ng driver na gumagana ang bus ngunit nalaglag sa labas ang kanyang susi at walang nangahas na kunin ito. Tumakbo palabas si Frank at mabilis na kinuha ang susi ngunit nang babalik na siya sa bus, kinaladkad siya pabalik ng dalawang baliw na lalaki. Umiiyak si Lo nang hindi niya nagawang kumapit sa kamay ng kanyang ina ngunit mabuti na lang may lumabas na pasahero at nakipag-away sa mga lalaki para iligtas si Frank. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang anak at ibinigay ang susi sa driver para tuluyan ng makaalis ang bus habang pinapanood nila ang pasaherong pinapatay ng mga marahas na lalaki. Sa kasamaang palad, hindi masyadong nakalayo ang bus dahil ang kalsada ay nahaharangan ng mga abandonadong sasakyan kaya kailangang maglakad ni na Frank at Lo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang hotel at nakakita sila ng mga bangkay doon. Pag-akyat nila sa itaas ay may nakita silang isang lalaki na nakikipag-away sa isang babae at papalapit na sa kanila. Gumamit si Frank ng baggage trolley bilang kalasag at itinulak pabalik ang mga umaatake na pinatumba sila. Lumitaw ang isa pang lalaki sa dulo ng pasilyo at hinampas siya ni Frank ng bote bago sila tuluyang nakapagtago sa kanilang silid. Pagsilip nila sa bintana, nakita nilang nasusunog ang buong lungsod. Sinubukan ni Frank ang telepono ng kwarto ngunit hindi rin ito gumagana. Sa mall, naglalakad si Jake at napansin niyang sira ang lahat ng screen. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang babae ay nakatakas sa pagkakatali at hinahanap pa rin siya. Lumapit siya sa umaagos na dugo sa dingding at tinawid ito, kaya nagpa siya si Jake na sundan siya. Ibinaba siya ng kakaibang portal na ito sa istasyon ng bus na tila walang laman. Nang tumingala siya, laking gulat niya nang makita ang isang higanteng demonyo sa ibabaw ng gusali. Sinusundan siya ng nilalang at sinisira ang bawat bus na natatapakan nito. Tumakbo si Jake nang mabilis hanggat kaya niya at sinimulan ng demonyo na sirain ang mga gusali upang habulin siya. Nang pumasok si Jake sa isang eskinita ay na-corner siya, ngunit hindi na siya makabalik dahil gumuguho ang mga gusali sa likuran niya. Biglang bumukas ang isang pinto at hinila ni Chan si Jake papasok sa kanyang templo. Ipinaliwanag ni Chan na sila ay nasa isang alternatibong realidad na tinatawag na hindrance, na isang kaharian sa pagitan ng langit at impyerno. Ito ay isang lugar para sa mga kaluluwang naligaw ng landas at si Jake ay naroroon upang managot sa kanyang mga aksyon. Sa pamamagitan ng pagtulong kay Mek na tapusin ang ritual, binuksan ni Jake ang pintuan ng impyerno at pinakawalan ang mga demonyo sa mundo.
Ang taong nagmamanipula kay Mek ay ang ama ni Chan na si Wei-chen, isang napakalakas na necromancer na naghahangad ding bumalik. Simula nang buksan ni Jake ang pintuan ay may kapangyarihan din siyang isara ito, kung kaya't siya na ngayon ang tagapagbantay. Ito ang kanyang kapalaran dahil ipinanganak siya sa ilalim ng Blood Moon at namatay ang kanyang ina sa proseso. Walang naiintindihan si Jake at nag-aalala lamang sa kanyang pamilya, kaya ipinaliwanag ni Chan na sa pamamagitan ng pagsasara ng pintuan ay maililigtas niya ang kanyang pamilya kasama ang buong mundo. Kailangan nilang magmadali dahil lumalakas ang demonyo sa bawat kaluluwang kinakain nito. Ang unang hakbang ay ang hanapin si Mek kaya habang sinisimulan ng dalawa ang kanilang paghahanap, ibinahagi ni Chan ang higit pa sa kwento. Si Wei-chen ay dating isang sakim na monghe na nagnakaw ng mga kasulatan mula sa kanyang master na siyang sumira sa kanyang kaluluwa at pisikal na katawan. Sinubukan ng desperadong Wei-chen na makakuha ng katawan sa pamamagitan ng katawan ng kanyang anak. Gayunpaman, naputol ng kanyang asawa ang ritual sa pamamagitan ng pagpapatumba sa kanya at ang kaluluwa ni Wei-chen ay ipinatapon mula sa realidad na ito. Ang pagkabigong makakuha ng katawan ay nag-iwan kay Chan ng maraming kaalaman tungkol sa pagsipsip ng enerhiya ng kaluluwa at kung paano maglakbay sa pagitan ng mga realidad. Naputol ang kwento nang makita ni Jake ang isang babae sa bubong na na-corner ng demonyo. Sinabi ni Chan na wala silang oras ngunit nagmadali pa rin si Jake para tulungan siya. Nang subukan ni Chan na sundan siya, hinarangan din siya ng demonyo. Kumuha si Jake ng crowbar bago nakarating sa bubong kung saan nakatagpo siya ng ilang demonyo. Sa mabilis na galaw, isa-isa niya itong hinampas para mapatumba. Pagkatapos ay sinuri ni Jake ang babae, kinilala siya bilang isa sa mga biktima sa mall. Naiiyak siya habang inaalala ang nangyari at nagsisisi na hindi niya nakausap ang dating nobyo, umamin na niloko niya ito sa pamamagitan ng kanyang matalik na kaibigan. Ito ay isang paliwanag kung bakit nasa limbo ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang malaking demonyo sa malapit at sinimulang sirain ang gusali, kaya hinila ni Jake ang babae kasama niya habang tumatakbo. Sa kasamaang palad, sinunggaban pa rin siya ng demonyo at nilamon. Pagkaalis ng demonyo ay muling nakatagpo ni Jake si Chan at binanggit na hindi alam ng babae na siya ay namatay. Naaalala niya na ang pagsabog ng mall ay napakalaki at napagpasyahan niyang patay na rin siya na kinumpirma ni Chan. Nagkaroon ng breakdown si Jake habang iniisip ang tungkol sa kanyang pamilya at ipinaliwanag sa kanya ni Chan na siya ay naging isang ligaw na kaluluwa dahil mas pinili niya ang kanyang trabaho kaysa sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos, maaaring bumalik si Jake sa mundo kung gagamit siya ng vessel. Habang si Jake at Chan ay patuloy na tumatawid sa lungsod, nakita nila ang isang demonyong may pakpak na sumusunod sa kanila. Nagmamadali silang pumasok sa isang gusali at nakahanap ng higit pa sa mga demonyong ito, kasama ang humahabol sa kanila na bumaba sa likuran nila. Nang umatake ang mga demonyo, nilabanan sila ni Chan gamit ang kanyang tungkod at kahangahangang kasanayan sa martial arts, tinakot ang mga demonyo para pigilan sila sa pagsunod sa kanya. Nagmamadaling umakyat sina Jake at Chan at pumasok sa isang teatro na pinamumugaran din ng mga demonyo, kaya tumakbo sila ng mabilis hanggat maaari upang maabot ang isang partikular na lugar sa harap ng screen kung saan maaaring magbukas ng portal si Chan. Sa isang segundo lang ay nakarating na ang dalawa sa mundo ng mga tao, kung saan hindi sila masusundan ng mga demonyo ng walang vessel. Tumingin si Jake sa salamin at nadiskubring sumanib siya sa patay na katawan ni Eret na masyadong masakit. Binigyan siya ni Chan ng isang sinaunang baril na bumabaril ng espesyal na bala at isang espesyal na kutsilyo, ang dalawang sandata lamang na maaaring pumatay kay Mek. Samantala, sinapian ni Mek ang katawan ni Jake at ginamit ito para makapasok sa silid ng hotel na pinagtataguan ni Prang. Nag-aalala ang pamilya sa kanya ngunit hindi alam ni Mek kung paano makipag-usap sa kanila at patuloy na nakatitig sa kanyang tunay na anyo sa salamin. Maraming tanong si Lo kaya inilabas ni Mek ang nasunog na manika mula sa mall. Biglang tumunog ang telepono ng silid at masayang sinagot ni Mek ang tawag habang may isinusulat. Pagpasok ni Chan at Jake sa kwarto ay wala na si Mek at ang pamilya, ang manika na lang ang natira. Nahanap ni Chan ang sulat ni Mek sa tabi ng telepono habang naririnig ni Jake si Lo na humihingi ng tulong. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya ito sa tabi ng pool, kaya agad siyang tumakbo palabas ng hotel. Natakot sa kanya sina Prang at Lo dahil nakikita nila siya bilang si Eret at ang pagkagambala ay nagpapahintulot kay Mek na salakayin si Jake mula sa likuran para mapatumba siya. Pagkatapos ay hinawakan ni Mek si Jake habang sinasabi sa kanya kung paano niya nanakawin ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Tinawag din niya siyang isang masamang ama at asawa para sa pagpili sa kanyang trabaho kesa sa kanyang mga mahal sa buhay. Ininsulto ni Jake si Mek para tumugon siya at sa sandaling gumalaw si Mek, gumulong si Jake. Nag-away ang dalawang lalaki na paulit-ulit na sinusuntok at sinisipa ang isa't isa. Nang subukan ni Jake na gamitin ang espesyal na baril, mabilis siyang dinisarmahan ni Mek at pareho silang nahulog sa pool. Nagpatuloy ang labanan sa tubig at inilabas ni Jake ang espesyal na kutsilyo, ngunit nang sasaksakin na niya si Mek, itinutok sa kanila ni Prang ang espesyal na baril na humihiling sa kanila na huminto.
Parehong sinabi ng dalawang lalaki na sila ang tunay na Jake at hindi alam ni Prang kung ano ang gagawin. Nagtanong si Lu tungkol sa kilos na palagi niyang ibinabahagi sa kanyang ama upang mangako na ginawa ni Jake gamit ang katawan ni Eret. Pinaputok ni Prang ang baril at sa kasamaang palad ay natamaan si Jake, pinabalik siya sa hindrance kung saan ang kanyang kaluluwa ay kinagat ng demonyo. Sa mundo ng mga tao, patuloy na ginagamit ni Mek ang katawan ni Jake at kinuha ang baril mula kay Prang habang iginigiit ni Lu na hindi niya ito tunay na ama. Biglang may lumabas na blood portal sa dingding at sinabihan sila ni Mek na sundan siya. Sa hindrance, ang kaluluwa ni Jake ay iniligtas ni Chan na hawak pa rin ang sulat na iniwan ni Mek sa silid ng hotel. Lumalabas na nakipag-ugnayan si Mek kay Wei-Chen na nagbigay sa kanya ng mga tagubilin kung paano hanapin ang pintuan ng impyerno, ang lugar ng ritual. Sinundan ng dalawa ang mga tagubilin na ito at nakahanap ng isang abandonadong bahay sa kagubatan kung saan ang isang malaking apoy ay nasusunog upang markahan ang pintuan ng impyerno. Sa totoong mundo, dinala ni Mek sina Prang at Lu sa parehong lokasyon kung saan nakatagpo siya ng grupo ng mga kulto at ang estrangherong nakamaskara na nagkataong si Wei-Chen. Dahil nasa paligid pa rin ng malaking demonyo, maingat na lumabas sina Jake at Chan hanggang sa mahanap nila ang tamang lugar at nagbukas si Chan ng bagong portal. Pinalutang ni Wei-Chen ang katawan ni Lu sa itaas ng pintuan at naghanda na patayin siya para tapusin ang ritual na gagawin siyang Diyos, ngunit nagambala siya ni Jake. Naganap ang labanan habang sinasalakay ng mga kulto si Jake na gumagamit ng mga kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban at ang espesyal na kutsilyo upang labanan sila isa-isa at patayin silang lahat. Sumali rin si Mek sa laban at sinubukang barilin si Jake gamit ang espesyal na baril, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng ilang banat ay nadisarmahan siya. Habang ang mga lalaki ay patuloy na naglalaban, nagawa ni Prang na makawala mula sa halimaw na humahawak sa kanya at pinatumba siya bago kinuha ang baril. Binaril niya ang kamay ni Wei-Chen para pigilan siya sa pagsaksak kay Lu ngunit bigla siyang sinalakay ng kulto at natumba. Kinuha ni Prang ang nahulog na kutsilyo mula sa lupa upang ibagsak siya at inihagis ni Jake ang kanyang talim sa pangalawang lalaki na sasalakay na sana sa kanya. May patalim din si Mek at patuloy na nilalaslas si Jake hanggang sa inihagis ni Prang ang baril sa asawa na nagbigay ng pagkakataon kay Jake na tuluyang barilin si Mek. Agad na ipinadala ang kanyang kaluluwa sa hindrance kung saan agad siyang kinain ng malaking demonyo. Pagkaraan, humarap si Chan kay Wei-Chen at pinanatili siyang distracted para saksakin siya ni Jake mula sa likod. Bago mamatay, ibinunyag ni Wei-Chen na ang tanging paraan para maisara ang pintuan ay sa pamamagitan ng pagtawid ni Jake doon. Ipinaliwanag ni Chan na umaasa siyang makahanap ng alternatibong paraan ngunit wala. Sa pagtanggap sa kanyang kapalaran, nagpaalam si Jake sa kanyang pamilya at humingi ng paumanhin sa kawalan ng oras sa kanila noon. Niyakap niya sila ng mahigpit bago naglakad patungo sa naglalagablab na pintuan na agad na nagdala sa kanya sa impyerno. Nasunog ang katawan ni Jake nang marating niya ang gate sa kabilang panig, mabisang isinara ito. Bumalik sa normal ang mundo ng mga tao at dinala ni Prang si Lu upang manatili sa bahay ng kanyang lola. Maya-maya, isang misteryosong babae ang gumamit ng kanyang kapangyarihan sa pintuan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.